Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong lingkod na si Brother Hisham upang ibahagi po uli sa inyo ang aking buhay o aking karanasan pagkatapos ko pong yumakap sa Islam, sa relihiyong Islam. After ko pong yumakap sa Islam or tinatawag na Shahada, napaka-overwhelming po ng pagtanggap sa akin sa panahon na yon na ako po ay nasa Saudi, doon po ako nag-shahada. Bali, halos lahat po nung nag-samba doon sa masjid, lahat po yun ay winelcome kami. Winelcome ako, nagsalam sila sa akin at ginakap nila ako. Sobrang laki talaga ng pagbabago na nagawa sa akin ng relihiyong Islam. Unang-una yung aking pamumuhay sa pang-araw-araw. So, nung umuwi ako sa Pilipinas, ang laki talaga ng ang laki talaga ng diferensya yung ginagawa kong samba noon at pagsamba ngayon bilang Muslim, malayo. Siyempre, pagpasok mo mismo dun sa loob ng sambahan, hindi maiwasan, nandun talaga yung mga santo. So, nagpipray ka doon. Minsan, pinupunasan mo pa ng panyo yung santo, tapos nahalikan mo, something na ganun. So ngayon sa bago kong relihiyon, direct ako nanalangin sa aking Panginoon, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya lang ang aming pinupuri, sinasamba, at hinihinga ng tulong. Lagi namin nababanggit sa aming sala na lagi kaming patnubayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patnubayan, gabayan, hihingi kami ng tulong sa Kanya. Siya lang ang nag-iisang Diyos na wala nang dapat sambahin. Kumbaga, direct to the point yung aming kung kanino kami humihingi ng tulong, kung kanino kami nananalangin, direct sa Kanya. Direct sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasama na rin dito yung yung pagkakaiba yung pag nagsala ka sa loob ng sambahan, puro lalaki lang talaga yung mga makikita mo, wala nang kasamang mga babae. Wala talaga. Puro lalaki lang talaga. So, it means, nagkaroon talaga ng separation between boys and girls sa aming bahay-sambahan. At tinatawag na masjid. Sa dati ko namang relihiyon, so sa Roman Catholic, yun, magkakasama yung babae, lalaki. Minsan, magkakatabi, magkakasama. As in, tabi-tabi. Sa Iglesia ni Cristo naman, magka-separate yung babae at saka lalaki, pero sa isang sambahan, nandun pa rin sila magkakasama. Halos may similarity, di ba? Sa Muslim, ang lalaki sa isang simbahan, sa loob ng isang sambahan, bahay-sambahan, nandun lang sila. Hindi kagaya dun sa... At may sarili silang hiwalay na sambahan sa Islam. Tapos doon naman sa Iglesia ni Cristo, magkahiwalay sila ng upuan, separate, sa kaliwa yung lalaki at sa kanan yung babae. Pero at the same time, magkasama pa rin sa loob ng sambahan. Marami ding struggle na dumating sa akin sa buhay ko. Unang-una sa lahat yung pagbabago Yung mga nakagisnan at nakasanayan mo na hindi mo kaagad hindi mo siya agad mababago. Kumbaga ikaw na lang din mismo sa sarili mo makakapagpabago nito kung talagang desidido kang tanggalin o baguhin ng mga ito. Kaya nga sa Islam, napaka-importante talaga ng pag-aaral Kasi kung malalaman mo yung katuruan sa Islam, kung ano yung mga bagay na dapat mong iwasan, mauobliga ka na iwasan para maiwasan mo yung kasalanan at magkaroon ka ng biyaya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa mga friends ko noon, na mga non-Muslim, nung nalaman nga nila ako nagbalik Islam, sobra yung daming tanong, nanibago sila sa akin kasi nga yung dating ako na puro happenings, after ng trabaho, happening sa gabi, kasama yung mga kaibigan, na nabago ko. Yun yung nabago ko agad sa sarili ko. Alhamdulillah, ginabayan ako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbabago ng aking pamumuhay. Yun nga, yung bukod sa pamumuhay, nabago ko rin yung sarili ko sa dati kumakain ako ng baboy. Ngayon, kasi totally zero, hindi na talaga ako kumakain ng baboy. Ever since naman nung nagbalik Islam ako,
nag-stop na talaga ako. Hindi na ako kumain nun. So, yun pa yung isang biyaya na pinaglob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ako nahirapan tanggalin yung mga ganong bagay. Yung pagkain ko ng baboy, yung pagtikim-tikim ko ng alak, pagtikim ko ng sigarilyo, at saka yung mga nightlife na sinasabi nila, nightlife. So, yun yung mga bagay na natanggal ko sa sarili ko. Alhamdulillah, dahil to sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos doon naman sa mga kaibigan ko na nagtatanong sa akin, marami kasing consequences eh. May mga kaibigan ka na tanggap ka naman nila, pero hindi talaga maiwasan na yung magtatanungin ka nila eh tungkol sa relihiyon mo eh. Tatanungin ka nila siguro kaya ka nag-Muslim dahil gusto mo mag-asawa ng madami, ng 4. Pangalawa, siguro kaya gusto mo mag-Muslim. Siguro dun sa abroad, binayaran ka. And so on, ang dami, marami talaga mga tanong about sa relihiyon. Kapag yun nga, after ko nang yumakap sa Islam, ang dami nilang tanong sa akin. Meron pa mga tanong na yung, alam mo yung tanong, after ng tanong, may tanong pa, hindi daw ubos. Kumbaga talagang, meron kasing nagtatanong lang na curious sila dun sa bagay na hindi nila alam. Pero iba pa yung mga taong nagtatanong sa'yo na tinatanong ka plus nanananong pa sila. Kumbaga parang hinahanapan ka lang ng mali dun sa reliyon mo. Alam mo yun? So yun na nga, kagaya nga ng sabi ko, kapag hindi mo pinag-aralan yung pinasok mong relihiyon, mahihirapan ka talaga. Mahihirapan ka sagutin lahat ng mga bagay na tinatanong nila. So napaka-importante bilang isang bagong yakap sa Islam na talagang aralin mo yung relihiyon na pinasok mo. Kasi ang magiging struggle mo dun, number 1, kung paano mo isasabuhay yung pamumuhay bilang isang Muslim. Number 2, kung paano mo nga yung mga ibada na kailangan mong gawin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos kasama pa dito yung mga nasa paligid mo na mga kaibigan mo noon, pamilya mo, lahat yan. Lahat yan. Naalala ko pa nga noon, before when I was Christian, pag pumapasok talaga ako sa simbahan, nagpipray ako ito na sa mga santo, ganyan. Tapos minsan paglalabas na ako, hawakan ko pa yung santo and then haplusin ko pa ng panyo. Kasi yun yung yun yung parang naging kasanayan eh. Nakasanayan nung simula bata ka pa, tapos nung lumaki ka, yun kasi madadala mo yung relihiyon mo dahil nung sinilang ka, yung mga magulang mo kasi yun yung relihiyon nila. Kaya ang naging dahilan kung bakit tayo naging yung relihiyon natin is ganun dati dahil nga sa mga magulang natin. So alhamdulillah, ipinagkaloob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ako sa kanyang ginabayan patungo sa Islam. Dahil hindi lahat ng tao ay ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama na rito sa aking pagbabago, yung mga hindi magagandang pag-uugali na nakasanayan ko noon, ay alhamdulillah, unti-unti ko itong natanggal sa aking sarili. Kasama na rito yung pagiging mainitin ng ulo. So, hindi ko naman masasabi na talagang totaling nawala na sa akin, pero at least nabawasan siya pa unti-unti hanggang inshallah sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ito'y magiging kontrolado ko na. Pagbabago mo ay nakadepende rin sa iyo. Kumbaga, sasamahan mo ng dasal, sasamahan mo ng gawa, ay hindi lahat parang iaasa mo na lang sa Allah o sa Diyos. Kailangan, although nandun na tayo, lahat ng mga bagay ano natin sa Allah, tinatawag na tawakal. Tinatawag sa Islam, tawakal. Ito ay ipagkatiwala natin sa Allah lahat para magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanya, pero kailangan ito ng gawa, sinasamahan ng gawa.